Gusto na niyang lisanin ang lugar na iyon. Teritoryo yun ng kaaway. Hindi panatag ang kanyang pakiramdam. May positibong tugon naman silang nakuha. Papasok na bukas ng FV, itong si Enzo. Magkamukha kayo. Ang dami mong napapansin. At mas gwapo pala siya sa'yo. Ano? Oh, sobra ka naman kung makareact. Huwag kang ganyan. Siguro dahil mas bata siya sa'yo. Hindi ba't pangalawa siya sa bunso? Dapat ang itatawag niya sa'yo, Kuya Brayden. Hindi ko pinapangarap yun, no? Ang suplado mo naman. Ang likot-likot kasi niyang isipan mo eh. Liban sa pagpasok niya bukas sa FV, mas masaya ako dahil magkasama tayo ngayon. At nahawakan niya ang kamay nito kanina. Kumalabog talaga ang dibdib niya kanina sa biglaang naging aktwasyon na maging siya mismo ikinagitla niya. Sus! Ngumiti lamang siya. Hindi talaga niya matanggap na gwapo sa kanya si Enzo. Handa siyang makipagtalo kay Jenny ukol sa bagay na yun. Mabuti na lang, hindi na pinalaki pa ng babae ang usapin. Binagala niya ang kanilang takbo. Hindi nila kailangang magmadali at makipagkarirahan sa ibang motorista. E-enjoy niya ang pagkakataong iyon na magkasama silang dalawa ni Jenny. Sa wakas, nabawasan na rin ang alalahanin sa kanyang dibdib. Kumpleto na ang mga bastardo ng kanyang ama sa FV. Natupad na ang kahilingan ng papa niya na magkasama-sama silang 7. Hindi niya itinago ang tunay niyang saloobin sa 6. Wala siyang planong kilalaning kapatid ang mga ito. Nagkakaintindihan naman sila. Nagsasama-sama silang 7 para lamang sa FV, para hindi mawala ng tuluyan sa kanila ang mga pinaghirapang ipundar ng mga negosyo ng kanilang ama. Hindi rin kinalimutang ipaalam kay Atty. Galido ang tungkol sa pagpasok ni Enzo sa Family Ventures. Natuwa talaga ito sa nalaman. Natupad na raw ang isa sa mga pangarap ng ama niya na magsama-sama magkakapatid. Silang 7. Mas matutuwa daw si Don Alejandro oras na magkasundo-sundo sila. Masyado pang maaga para sabihin ito. Pero doon na kayo patungo magkakapatid. Biktima lamang kayong 7 ng pagkakataon. Hindi na lamang niya kinontra pa ang paniniwalang yun ni Atty. Galido. Hindi sila biktima ng pagkakataon. Sinadya talaga yun ng ama niya. Bakit kailangan pa nito magkaroon ng mga anak sa ibang babae? Sana, binuntis na lang nito ng ilang ulit ang kanyang ina. Kaaya-aya pa yun sa kanya. Pauwi na siya nang maalala niya si Jenny. Bigla ang pihit niya pabalik. Pupuntahan niya ang babae sa bahay nito. Ano ngayon kung makita siya ng ina nito? Hindi yun problema sa kanya. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na may nobyo na ang babae. Pero hindi naman niyon nangangahulugan na hindi na ito pwede mag-entertain ng bisitang lalaki. Pagdating niya sa bahay ng mga Galido, wala nang daga sa kanyang dibdib. Wala naman kasi siyang nakikitang dahilan para kabahan. Si Jenny? Tanong niya sa kasambahay ng mga Galido. Dumating na ba siya? Sunod niyang tanong. May pananabik sa kanyang dibdib na makita ang babae. To think na magkasama naman sila ng matagal kahapon. Kararating lang niya ho, sir. Sumunod siya rito. Pagpasok sa loob ng sala, si Mrs. Galido kaagad ang bumungad sa kanya. Natuwa ang ginang sa presensya niya. Pinaupo siya nito, kasunod ang pangungumusta sa kanya. Dito ka na mag-dinner, Chairman. Sige ho. Nato ng pansin ng ginang kay Jenny na sinundo ng kasambahay. Iha, harapin mo muna si Chairman ha, habang naliligo pa ang iyong papa. Dito siya sa atin magdi-dinner. Tutulong muna ako sa pagluluto para maparami ang kain ni Chairman. Sige ma. Sandali lang, Chairman ha. Okay lang ho. Anong balita? Pumunta na ba si Enzo? Nagsimula na siya kanina. Mabuti naman kung ganun. Sa totoo lang kasi, hindi biro ang mga request ni Don Alejandro. Kagaya na lamang na oras na may isa sa kanilang hindi pumasok sa FV, mawawala iyon sa inyo. Wala naman kami magagawa. Mga abogado niya lang naman kami. Wala kaming ibang gagawin kundi sundin lang yun. Wala nang problema sa ngayon. As in wala na talaga. Sa ngayon, wala na akong makita. Sa ngayon, wala naman akong makita. Iyan ay kung maikonsider ang problema ang hindi namin pagtanggap sa isa't isa bilang magkakapatid. Ayoko talaga silang kilalanin bilang legitimate son.
Ako ang labis na apektado. Tanggapin mo na lang kasi ang katotohanan na hindi lang ikaw ang anak ni Don Alejandro. Yun lang naman eh. May kasabihan nga tayo. The truth will set us free. Tuluyan ang mapapanatag ang iyong isipan kapag ganun. The truth is, anak sila sa labas. Naman! Kumusta? Okay lang. Labas tayo bukas? Dapat nga ngayon eh. Kaya lang nahihiya ako sa mama mo. Magpapadinner na siya dito eh. Nakakahiya naman kung tatanggihan ko. Kung gusto mo ipagpapaalam kita sa kanya. Gagawin mo yon? Oo. Huwag na. Basta sundin mo na lang ako rito bukas. Okay. Sa ani mong kapatid, sino sa tingin mo ang most likely mong makakasundo? Imposibleng wala ha. Tingin ko naman sa kanilang lahat, mababait naman sila. Wala kaya akong itulak kabigin. Alam mo ba, pag pinagtabi-tabi kayong 7, matutukoy talaga magkakapatid kayo. Bakit naman? Dahil sa inyong kulay, para bang trademark ninyong Sandoval yun? Magingin yung mga ilong ang tatangos. Hindi lang yun ha, magkakahawig talaga kayong 7. Hindi mo lang alam, naroon din ako nung kaarawan ng iyong ama. Ganun ba? Oo. Una tayong nagkita sa hotel. Oo, dapat kasama ako sa pagbabasa ng last will and testament ni Don Alejandro. Pero nagdesisyon si Papa na gagawin na lang niya mag-isa yun, kaya nagdesisyon na lang akong umuwi. How come na hindi kita nakita sa lamay? Abala lang siguro ang isipan mo noon, kaya hindi mo ako nakita. 2 gabi kaming nagpapabalik-balik ni na mama at papa doon ha. Hindi rin siguro kami napansin ng mama mo. Kasi nagdadalamhati siya. Ganun ba? Sa totoo lang, Brayden, nauunawaan naman kita eh. Alam kong hindi madali sa'yo ang malamang may mga kapatid ka pala sa labas. Subalit hindi naman natin mababago pang katotohanan yun. Salamat. Magkasama na kayo ngayon sa FV. Isang panimula yun para sa inyong 7. Mainam yung maging sibilisado kayo sa isa't isa. Susunod doon, respeto. Hanggang sa matanggap ninyong magkakapatid pala kayo. Kibit-balikat ang itinugo niya sa kausap. Nakita niya ang ama nito. Na sorpresa na makita siya. Matapos siyang kumustahin, muli silang iniwan doon. Tumuloy ito sa komedor. Batid ni Breda na wala siyang magiging problema kay Atty. Galido. Dalangin din niya na ganon din ang asawa ng abogado. Napansin ni Breda na tila pagkaaligaga ni Jenny. Natatapos lamang nila mag-dinner. Subalit naroon pa rin sila sa restaurant. Nagpapatunaw muna sila ng kanilang mga kinain habang nagkukwentuhan. Is there something wrong? Ate Jenny! Napatingin si Brayden sa bumating iyon sa kanyang kasama, isang babae. Normal na hindi niya ito kilala, pero napansin niya ang pagngiti sa kanya ng bagong dating. Marahan siyang tumango bilang pag-recognize dito. Hindi ba't ikaw si Brayden Sage Sandoval? Yes. Hi! Ako nga pala si Iya Villano. Nakababatang kapatid ni Ram. Nobyo ni Ate Jenny. Pagpapakilala ng babae. Bakit kayo magkasama? Magkaibigan ba kayo? Nasa mukha nito ang pagdududa. Oo. Natukoy na ni Brayden kung bakit aligaga ang kanyang kasama. Naroon pa lang nakakabatang kapatid ng nobyo nito. Nababahala itong makarating sa kaalaman ng nobyo ang paglabas nilang iyon. Para naman sa kanya, bentahe iyon. Maliwanag ang interes niya ngayon na nawala na si Ram sa buhay ni Jenny. Magkaibigan lang ba talaga kayo? Look, sinamantala ni Brayden ang pangungusisa na iyon ni Villano. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Ang pagkakaalam ko, dalaga si Jenny hanggat hindi pa kasal na kapatid mo. Tapos binata rin naman ako. Ano? Iya, two-timer ka? Makakarating ito kay Kuya Ram. Sinusigurado ko sa'yo. Magagalit siya at hihiwalayan ka niya. Manluloko. Tumaas talaga ang boses ni Iya. Hindi alintana kung marami mang tao ang naroroon sa restaurant. Iya, akma nito nga habulin ng babae. Pero pinigilan niya ito sa pamamagitan ng paghawak sa kamay. Nagsalubong ang paningin nila. Nasa mukha nito ang pag-alala. Marahan lang niya itong tinanguan. Hayaan mo na siya. Napakamot sa noon nito si Jenny. It's very unlikely for a woman to have such mannerism. Gayunpaman, hinayaan na lamang niya ito. Para naman sa kanya, pagkakataon na iyon para maghiwalay na ng landas si Ram at Jenny.
It's okay. Siya na mismo ang nagyaya sa kasama na umalis na. Tinakasan na nila ang eksenang nilikha ni Iya. Hawak niya ang palad ng babae ng lisanin nilang restaurant. Ang pagkakahukpong ng mga palad nila ay isang patunay na may namumuo na nga silang relasyon. Are you okay? Yes. Sakay na sila noon ng sasakyan. Mabagal lamang ang kanilang takbo. I'm very sorry. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nag-react ng ganun si Iya. Pero sa totoo lang wala akong pinagsisisihan. Kahit na mali, para naman sa akin, tama lang ang aking ginawa. Kalimutan na natin na nangyari, Brayden. Nangyari na ang lahat. Nasa tinig nito ang panghihinayang. Hindi na natin maibabalik pa yun. Kung tutuusin, si Iya naman na nagsimula eh. Lihim talagang nagdiwang kanyang dibdib. Alam niya magsusumbong kaagad si Iya kay Ram. Ang gusto niya mangyari ay antapusin na ng lalaki ang relasyon nito kay Jenny. Iyon ang inaasahan niya mangyayari pagkatapos ng gulong nangyari sa restaurant. May gustong makipagkita sa inyo, sir. Si Jilly niyon. Matapos ilapag ang mga dokumento sa mesa. Si Engineer Ram Villano raw ho. Personal daw ho ang kanyang sadya. Patutuloyin ko ho ba? Wala siyang appointment eh. Hindi niya inaasahan ang mabilis na reaksyon ng nobyo ni Jenny. Umuwi ito ng Iloilo para lang makausap siya. Curious na rin siyang makaharap ito. Gusto niyang malaman kung ano ang interesting dito. Send him in. Ilang sandali lang siya naghintay. Tumutok ang paningin niya sa pintuan. Pagbukas noon, natuon kaagad ang pansin niya sa lalaki. Dumako ang kanyang paningin sa mukha nito. Ram Villano. Yes, tumangutango siya. Kutob ko may kinalaman kay Jenny ang dahilan ng pagparito mo. Inunahan na niya ito. Have a seat. Iminwestran silya. Pero wala yatang plano na maupo ang binata. Mahal mo ba siya? Ayaw na niya magpaligoy-ligoy pa. Dinerecho na siya. Sa totoo lang, nakahanda na akong agawin siya sa iyo, Mr. Villano. Magandang tiyempo naman na nakita kami noong isang gabi ng iyong kapatid. Sinamantala ko ng pagkakataon para maiparating niya sa iyo ang tungkol sa amin ni Jenny. Are you willing to marry her? Yes. Bumalatay sa mukha nito ang seryoso at pait. Ganyang seryoso ka sa kanya, ipapaubaya ko na sa iyo si Jenny. Subalit siguraduhin mo lang na hinding-hindi mo siya sasaktan, Mr. Sandoval. Babantayan ko kayo. Makakaasa ka, Mr. Villano. Ito naman ang itatak mo sa iyong isipan. Ayoko makitang umaaligid ka pa kay Jenny dahil siloso akong tao. Ituon mo na lang atensyon mo sa babaeng nabuntis mo. Ano? Akala mo hindi ko alam? Gumuhit ang nakakainsultong ngiti sa kanyang labi. Hindi ko ang tipong lalaking para kay Jenny. Pero salamat pa rin at ipapaubaya mo na siya sa akin. At kung ano man ang natuklasan ko ukol sa'yo, hindi yun malalaman ni Jenny. Ang gusto ko lang, siguraduhin mo lang ang iyong distansya sa kanya. Paano mo nalaman ang bagay na yan? Ginamit ko ang aking pera para malaman ang iyong extra activity sa Manila. Walang nakakaalam nitong iba. Ako lang at ang kinuha kong detective. Wish me good luck and I wish you the same. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagyukom nito ng kamay. Hindi lumayo ang paningin niya rito. Walang sabi-sabing lumabas na ito ng kanyang opisina. Nahigit niya ang paghinga. Tuluyan na niyang nadama ang kasiyahan sa kanyang dibdib. Inalabas niyang folder na kinaroroonan ng mga litrato na ibinigay sa kanya ng detective noong isa pang linggo. May 8 litratong naroroon. Si Ram kasama ang babaeng nabuntis nito. Kaya nga naglakas loob siyang huwag dumistansya kay Jenny. Tsaka hindi lang iyon ang kanyang dahilan. May pagtingin siya sa babae at nakahanda talaga siyang kuhanin ang pansin nito. Hindi siya nagbubuhat siya ng bangko ha, pero alam niya na nakakalamang siya kay Ram sa lahat ng aspeto. Kumpiyansa siyang hindi siya mahihirapang makuha ang pagmamahal ni Jenny. Alam niyang kahit papano may pagtingin din ito sa kanya. Sapat ng dahilan niyon at panimula para lalo niya itong pursigihin at hantaran ng ligawan sa paningin ng mga magulang nito. Nakita ni Brayden ang pagtataka sa mukha ng ginang nang makitang may dala siyang mga bulaklak. Paglapit nito sa kanya, ibinigay niya ang mga hinandang mga rosas para rito.
Kailangan kasi niyang makuha ang tiwala nito para hindi ito maging balakid sa panliligaw na gagawin niya kay Jenny. For me? Opo. Thank you. Thank you, Chairman. Si Jenny ho? Para sa kanya ba yung natitira? Oho. Iho. Alam ko kung may boyfriend na siya, ma'am. But that won't stop me to express my feelings towards her. Mahal ko ho si Jenny at handa ko ho siyang pakasalan. Hinihingi ko ho ang inyong pangunawa. Ha? Mahal ko ho siya. Mulagat ng ginang sa kanyang inilahad. Nawala nito ng imik hanggang sa dumating naman doon ang dalaga, kasunod ang ama nito. Ibinigay niya kay Jenny ang bulaklak. Napangiti naman ito. Seryoso ka, Chairman? Yes, ma'am. Raul, mahal daw ni Chairman si Jenny at handang pakasalan. Nais sa tinig ng ginang sa asawang abogado. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Naguguluhan akong bigla. Inakbayan ni Atty. Galido ang asawa. Huwag mo nang isipin yun. Hayaan na lang natin silang mag-usap. Jenny, Brayden, maiwan na muna namin kayo ha. Mag-usap kayong mabuti. Doon lang kami sa komedor. Tapos sumunod kayo for our dinner. Sige ho. Napatingin si Brayden sa dalaga. Tahimik ito. Wari ba'y napipi. Gumuhit naman ang ngiti sa kanyang labi. Nasabi niya ang kanyang intensyon. Hindi na niya mapapalagpas pa ang pagkakataon pa. Mahal kita. Sira, wala akong pakialam sa kanya. Ginagap niya ang palad ni Jenny. Huwag na natin siyang pag-usapan. Alam ko, mahal kita at handa akong pakasalan ka. Naniniwala rin ako na may pagtingin ka rin sa akin. Ayan ka na naman. Hindi na niya hayaang tapusin ni Jenny ang sasabihin nito. Inangkin niya ang labi ng dalagang nabigla. Hindi niya yun basta nilubayan, tapos tinugunan nito ang kanyang mga halik na talagang ikinatuwa naman niya. May katagalan din naglapat ang kanilang mga labi. Kumpirmado niyang mahal na rin siya nito. So, will you marry me? Seryoso ka ba talaga? Oo. Makikipag-break ako kay Ram. Saka mo na siya tawagan pag naiset na ang ating kasal. Suhestyon niya sa dalaga. At ayokong imbitahin mo siya sa ating kasal ha. Siloso akong tao. Hindi siya welcome sa kasal natin. Sige na nga. I love you. Muling naglapat ang kanilang labi. Sapat ng patunay iyon na parehong nararamdaman nila para sa isa't isa. Kung mayroon mang labis na sisiyahan, walang iba kundi si Brayden Sage Sandoval. Hindi niya hahayaang mawala sa kanya si Jenny. Sa wakas, natagpuan na niya ang babaeng makakasama niya sa habang buhay.